Pwedeng pang pamilya, pwede rin pang negosyo. Paborita, bro, asgali, pwede bizcocho. Oh, tunay na masarap at tsaka na hanapin mo. Halina, tikman ang sarap nito. Deliver door to door, via Sunshine to your door. Oh, sa buong araw, sarap ng Sunshine Spread at Sunshine to your door. Yeah, sa Pinoy, tikman ang sarap ng Philippine pride. Sunshine Spread more at Sunshine to your door. Higit na pinalakas, higit na pinalawak, at higit na pinakikinggan. Sunshine Radio, kapartner mo sa balita at serbisyo. DWAY 1332 kHz. Sunshine Radio, Cabanatuan City. Iba sa iba, sa iba, sa iba. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Oras sa buong kapuluan, 36 na minuto makalipas ng alas 10 ng umaga. Mas pinalakas, mas pinalawak, balita, serbisyo at komentaryo. Isang oras na maghahatid sa inyo ng mga balita at impormasyon mula Hilaga at Gitna ng Luzon. Kasama na ang talakayan sa mga napapanahong issue. Balita, serbisyo at komentaryo. Okay, magandang umaga. Araw ngayon ng Friday, TGIF mga kapartner. Kaya medyo late po tayo sa ating programa ngayon. 36 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sa ating pong pangunahing topiko mga kapartner, pero bago po yan, ay atin mo ng batiin siyempre ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Okay, sa ating pong mga topiko mga kapartner, Senator Amy, naintindihan ang hinaing ng dating Pangulong Duterte at Pastor Apollo Kibuloy sa administrasyon. FPRRD tinawag na stupid ang mga pahayag na nakatanggap siya ng mga baril mula kay Pastor ACQ. Mga testigo ni Hontiveros versus Pastor Apollo Kibuloy, recycled lang ayon kay Attorney Roque. FPRRD proud sa magandang serbisyo para sa bayan ni Vice President Sara. Interpol naglabas ng red notice versus ex-Congressman Tives. Yan ay ayon ng DOJ. Pagbibigay ng ayuda dapat nang mahinto. Ito'y ayon kay Senator JB Ejercito. Zamora handang magharap sa investigasyon sa Senado kaugnay sa ayuda scam. Senator Gatchalian ikinagulat na mas maraming benepisyaryo ng educational service contracting ay hindi mahirap. Ano ba yan? Paglipat ng focus sa external defense, hindi minamadali. Yan po'y ayon ng Philippine Army. Apektado ng reclamation project sa buong bansa, tutulungan ng pamahalaan. Okay, yan po mga kapartner ang ating pangunahing topiko ngayong umaga. Naghayag ng lubang pagkalungkot si Senator Amy Marcos sa umano'y pang-aapi ng gobyerno kay Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa isang press briefing sa Senado, binanggit na nakatatandang kapatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontribusyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Pastor Apollo C. Kibuloy sa administrasyon. Ang pahayag ay ginawa ng senadora nang tinanong siya kung nakaramdam ba siya ng lungkot sa aligasyon ni Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang kapatid at First Lady Liza Marcos na nakipagsabuatan sa Estados Unidos.
Una na rin tinawag ni Duterte na bangag sa droga ang kasalukuyang Pangulo. Nag-kinistyon din ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon kay Senator Amy Marcos, naintindihan nito ang hinaing ni Pastor Apollo at dating Pangulong Duterte sa kasalukuyang administrasyon dahil isa ito sa mga tumulong tumulong upang maipanalo ang kanyang kapatid. Okay lang? Si Duterte ay posibleng ibigay o panagutin ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC dahil sa umano'y extrajudicial killings kaugnay sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Tinanggalan ng Kongreso ng budget sa intelligence fund ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Habang binawasan naman ang budget ng distrito ni Congressman Pulong Duterte sa Davao City. Si Pastor Apollo ay pinipressure ni Pangulong Marcos na dumalo sa pagdinig ni Risa Hontiveros sa Senado bukod pa sa anyay rendition na gagawin sa kanya ng Amerika. Habang ang SMNI naman ay suspindido ng National Telecommunication Commission ang prangkisa. Ayon kay Senator Amy, lungkot na lungkot siya sa pangyayari sa SMNI at kay Pastor Apollo Kibuloy dahil mabuti itong tao at higit sa lahat tumutulong sa napakarami. Kinilala ni Sir Amy ang kapangyarihan ng Senado na magpasubpina o magpatawag ng resource person para sa investigasyon in aid of legislation. Pero kanya ring pinaalalahanan ang komite ni Hontiveros na dapat isalang-alang ang karapatan ni Pastor Apollo, partikular na ang right to self-incrimination. Ayan po mga kapartner. Okay, yan po ang ating talakayan ngayong umaga. Okay, magandang umaga sa lahat nating tagapagsubaybay. Pag-usapan po natin ito mga kapartner. At least ngayon, nagsalita na ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos patungkol nga dito sa sitwasyon ni Pangulong Duterte at ang ating buting Pastor Apollo C. Kibuloy na kung saan ay nakita ng kapatid na iniipit talaga ng ating gobyerno. No? Hindi na po malayo sa kanyang dugo ang mismong nalungkot ngayon, kundi mismo ang kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos ang nag-react sa mga nangyayari ngayon ni Pastor Apollo C. Kibuloy at imuting pastor at si Pangulong Duterte. Kasi kung titingnan po ninyo mga kapatid na talagang sinabi ng senador na naintindihan niya yung sinabi ni Pastor Apollo at nitong ating dating Pangulong Duterte. Dahil nga tumutulong ang ating Pangulong Duterte, ating mahal na pastor sa administrasyon. Hindi naman kumukontra. In fact, tinutulungan pa nga sa anumang mga programa. Libre nga ang iba dyan, mga kapartner. So, kung makikita po natin mga kapartner, ay talagang mismo si Senator Amy Marcos ay talagang nababahala na rin. Lalong-lalo na sa panawagan ni Pangulong Bongbong na talagang gusto niyang dumalo ang ating buting pastor sa Senado, diyan sa komite ni Hontiveros. Alam naman po natin yan, yung komite ni Hontiveros po mga kapartner, talagang bias talaga. Nakikita mo yung mga nagtitestify mga kapartner. Kung titingnan po natin ay talagang paninira lamang. Paninira lamang at gusto lang ligwakin ang ating buting pastor. Kaya sabi ni Sir Amy na malungkot siya sa pangyayari sa SMNI at kay Pastor Apollo Kibuloy dahil mabuti itong tao at higit sa lahat tumutulong sa napakarami. Kaya Pangulong Bongbong Marcos, sana bigyan mo ng panahon na mag-usap kayong magkapatid. Kasi nga nakikita mo, Senator Amy Marcos ay talagang nananawagan. In fact, nananalangin siya. nananalangin siya na sana mawala na yung mga demonyo na nakapalibot daw sa kanyang kapatid. Di ba? Narinig niyo yan, Sandra? Narinig mo yun, di ba? Oh.
noong siya'y nananalangin sa isang dumalo siya sa isang religious organization, nananalangin siya na sana'y wala na yung mga demonyo na nakapaligid sa kanyang kapatid. Pero mo naman, walang ginawang masama, walang ginawang masama ang ating buting pastor. O, tingnan ninyo, yan. Hindi po pera ng gobyerno yan. Pera mismo yan ng ating buting pastor. Tumutulong yan, mga kapartner. O, yan. Dyan yan sa Zambales, tumutulong yan. Libre po yan, mga kapartner. Wala pong kahit piso na humingi tayo sa gobyerno. O kung gusto silang tumulong, tanggapin natin. Pero ni minsan, hindi tayo nagpupurisyo sa gobyerno para sa ating implementasyon. Magbigay sila o hindi, tayo naman ay talagang namimigay, tumutulong. O kita ninyo, hindi basta-basta yan. Tuwang-tuwa ka nga doon sa mga batang ETA. Nasabi pa nga nung batang ETA, na ngayon lang daw niya nalaman na malamig pala yung ice cream, mga kapartner. Sabi niya, sabi niya, ngayon ko lang nalaman malamig pala yung ice cream. Dahil nga hindi siya nakaranas. Yan. Kita ninyo, napakabuting tao ng ating buting pastor. Tapos, ibabalahura lang ni Risa Hontiveros dyan sa Senado. Biro mo niyan. Buti sana kung talagang totoo yung kanyang inquiry in aid of legislation, sana dumulog siya o pumunta siya sa kay pastor at humingi siya ng mga testimonya din sa mga matagal na ring mga miyembro sa kingdom para both sides ay mapapakinggan. Pero tingnan mo sa kanyang committee, mga kapartner, talagang paninira lang, di ba? Talagang paninira lang ang gusto niyang ipalabas. Dahil nga, ang lahat ng mga nagtitestify sa kanyang committee, puro mga against kay pastor. Puro mga paninira. So, saan doon ang aid of legislation or in aid of election? Sabi pa ni Senator, sana naging senador na ito si Harry Roque. So, yun po, mga kapartner. At least ngayon ay talagang ang kapatid na ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagsasalita, si Senator Amy Marcos. Patungkol nga dyan, mga kapartner, sa usaping committee hearing ni Risa Hontiveros. Di ba? Kung iyang si Senator Amy, kung talagang nakita niya na maganda ang pamamalakad ng kanyang kapatid, kahit sabihin natin na meron silang mga personal feud ng kanyang bayaw ba yan? Kay Lam. Sabihin natin, kasi ugong-ugong naman yan na meron silang hindi pagkakaunawaan. Pero kung ang ginawa, kung merong ginawa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na siyang nakakabuti naman sa ating bansa, at talagang kung hindi man yan nalagpasan, at least man lang ipinagpatuloy niya yung mga mabuting programa ng former President Duterte, siguro mawala yung mga personal na atake, personal na di nila pagkakaunawaan. Kasi nga, pareho silang mga nasa gobyerno po, mga kapartner. Kaya ngayon, mga kapartner, malaking usapin po ito ngayon. Na itong pananawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa ating buting pastor na dadalo. Pangulong Bongbong Marcos, hindi ka ba nakakita sa sitwasyon dyan para namang hindi kayo magkakilala ng ating buting pastor? Nakita pa nga kita, may picture pa nga kayo, pumunta pa nga kayo doon. Hindi mo ba nakita? Ikaw mismo, di ba? Nakita mo ang kabutihan ng buting pastor. Tapos papupuntahin mo sa isang committee na ibabalahura lang, babastusin lang. Dapat nakita mo na yan. Ang tanong, baka ikaw din ang gusto na dadalo
si Pastor Apollo dyan sa committee na yan. Kaya nga, sabi nga ni Senator Amy, nakakalungkot sa pangyayari sa buting Pastor Apollo C. Quiboloy at sa SMNI dahil walang ginawang masama, mabuting tao. At in fact, ang SMNI ay talagang tumatayo sa pakikipaglaban dyan sa CPP and PNDF. Yan po mga kapartner, di ba? So, malaking usapin po ito. Kaya, antabayanan natin itong mga susunod pa na mga alaw. Susunod na mga alaw. Yan po, Mr. President. Kayo po isa dyan na tumayo. Libre po yan. Ang tanong, Mr. President, bakit hindi ka dumalo sa mga debate sa ibang istasyon? Kasi alam mo, babastusin ka lang, di ba? Ikaw mismo, sinabi mo yan, babastusin ka lang. Pipersonalin ka lang. Kaya nga hindi ka pumunta doon. Saan ka pumunta? Sa SMNI. Bakit sa SMNI ka pumunta? Dahil nga, Mr. President, nakita mo, hindi bastos ang SMNI. Hindi mambalahura. Hindi mamimersonal. It's about political, anong tawag niyan? Political, anong tawag niyan? Yung platform, political platform di government, plataforma di gobyerno. Ang dala-dala mo lang dyan at ang itatanong, ayan tingnan mo, kung personal pa si Pastor sa SMNI. Yan sino ba yun? Yung nakapula? Yung nakalimutan ko na yan, di ba? Lip-leaning din yan na presidential candidate. Pero binastos ba siya? Wala. Binigyan pa rin siya ng oras para ibahagi niya kung sakaling siya manalo, talagang may pahayag niya ang kanyang mga plano sa ating bansa. Ayan po mga kapartner. Pero tingnan ninyo, i-throwback ninyo, ano bang ginawa ng SMNI? Di ba sabi nga ng mga tao, noong ang SMNI ay nagkaroon ng debate, ay gumanda ang debate ng Pilipinas. World class. Di ba? Naging world class daw mga kapartner ang debate ng political debate ng ating bansa. Sa pamumuno ng ating buting pastor through SMNI. Di ba mga kapartner? Tapos ngayon, gusto mo si pastor pupunta dyan sa Senado at ibabalahura siya ni Risa Hontiveros. Ikaw nga, Mr. President, ayaw mo nga pumunta doon sa debate na yung debate nga diyan sa mga mainstream media, pwede ka pang magsalita, no holds bar. Diyan pa sa Senado na yes or no. Meron bang, biro mo, sasabihin, yes or no. Ang sagot ko diyan, alam mo, Kera, or na lang. Di ba? Kasi wala kang ano diyan wala kang kawala. Pag ang gusto lang nila, ito nga meron tayong isang kaibigan. Anong sabi ni former Chief PNP General Albayalde? Sinabi niya, meron siyang testigo nung panahon na siya dinala diyan sa Senado. Meron siyang testigo. Hindi nga pinakinggan In fact, pinatahimik. Sige, okay na. Tahimik na. Pero sino ang pinapakinggan nila? Yung mga testigo against sa kanya. Yun din ang mangyayari dyan sa Senado. Sana i-abolish na lang yung i-abolish na lang siguro yung Kongreso. Maganda. Ako'y maniniwala dyan sa People's Initiative. Kung totoo talaga yan, Speaker Romualdez, ako'y maniniwala na para sa bayan talaga ang gusto mo. Kung isa sa mga tatanggalin mo sa saligang batas, tanggalin ang Kongreso. No, di ba? Wala nang Kongreso. Diretso na.
Ano bang maganda dyan? Hindi naman tayo mga constitutionalist eh. Buti si Cassandra, constitutionalist ito. Ha? Marunong ito sa mga konstitusyon. Di ba? Kung halimbawa, na wala nang kongreso, ano ba yan? Parliament na. Tawag nito, from the Prime Minister, doon sa mga, ano yan, sa mga parliament members, diretso na. Tapos, kasi nakikita ninyo, merong magandang programa ang ating mga executive, basta't hindi basta hindi ganon, hindi ugom itong mga congressman at senador, iipitin nila. Kagaya na lang ng LCAC. Gusto nilang iipitin. Nung tinanong ko yung LCAC, wala palang budget yan dadaan sa kamay ng mga honorable. Hindi pala dadaan sa mga honorable. Yan pala diretso mismo sa proyekto kung saan yan ilalagay. Okay, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga talakayan, mga kapartner. Talagang umiinit po ang ating mga talakayan ngayon. Kumusta, Sir Ace Spade? Kumusta din? Good morning! Marami pong nanonood po sa ating mga kapartner sa umagang ito. Okay, APRRD, sinagot ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang akusasyon na nakakuha siya ng baril kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Meron ba tayong clips niyan? Yung sinagot ni PRRD? Kung meron kayo, maganda. Sa pagdinig ng komite sa panguna ni Senator Risa Ontiveros sa mga akusasyon laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy ng The Kingdom of Jesus Christ, inakusahan ng isang testigo, itong si alias Rene, sina dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at anak nitong si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni alias Rene na may mga pagkakataon na nakita niya ang dating Pangulo at Vice Presidente na may dalang mga bag ng baril na bigay umano ni Pastor Apollo. Buwelta naman ni dating Pangulong Duterte na isang kahibangan umano. It's stupid. Ang aparatang ito. Tanong din ni Duterte, bakit bibili ng baril si Pastor Apollo kung may sariling koleksyon ang dating Pangulo? Dagdag pa niya na bata pa lamang ay supplier na ng baril ang dating Pangulo at hindi niya ito hiniling sa iba. Koleksyon niya umano ito, ibig sabihin patuloy siyang bumili ng mga baril, ngunit hindi niya ito magagamit. Sabi pa nga ni Pangulong Digong, hindi si pastor ang nagbibigay daw ng baril. Siya ang nagbibigay ng baril. Kaya abangan natin yung i-deliver ni APRRD, yung isang pistolized canyon, mga kapartner. Pistolized canyon. Diyan ninyo makikita. Dadalhin ata next week yung pistolized canyon. Pistolized canyon po ang ibigay ni Pangulong Duterte sa ating buting pastor. Ano kaya itsura ng pistolized canyon? Nakakita na kayo ng pistolized canyon? Talaga naman, no? So kung makikita nyo, mga kapartner, na talagang desperado na itong mga merong ambisyon sa buhay. Alam mo, hindi naman masama na maging ambisyon ka. Ako nga, nung ako'y bata pa, ay gusto ko talagang maging presidente ng Pilipinas. Totoo po 'yon. Bakit? Bawal ba na tawag nito? Mangarap, 'di ba? Wala namang bawal mangarap, 'di ba? Gustong-gusto ko talaga maging presidente ng Pilipinas. 'Yun yung Pero siyempre, pangarap lang, 'di ba? Hanggang pangarap lang, wala namang mawala sa pangarap, 'di ba? Pero 'wag nating gawin na parang by hook o by crook. Gusto kong pupunta sa pagiging Pangulo. Gusto kong maging Pangulo. Okay man yon. Pero dapat hindi ka gagawa ng mga illegal. Diba? Kagaya ngayon, sisirain mo yung tao. Wala namang ginawa. Si Inday Sara. Ano sabi ni Inday Sara? Ano palang, dyan? Ano palang negosyo dyan sa Mountain? Gun store? Diba?
Iyan ang isipin mo, mga kapartner. Yung manira ka lang. Ang tanong, bakit manira ka ng isang kapwa politiko mo para lang mailuklok ka sa isang posisyon? Iyon ang tanong. Talagang gusto mong magiging maging leader ng ating bansa dahil gusto kang tutulong sa ating bansa, tapos sisirain mo ang tao, o baka may vested interest ka. Yun ang tanong. O baka may vested interest ka. Kaya nga, yung mga ganyan kasi, alam mo, yung mga ganyang style, yung maninira ka ng tao, tapos para lang mailuklok ka, sisirain mo yung tao para mailuklok ka, mga kapartner. Sa Bisaya, ang tawag niyan, tambaluslos na idea yan. No, tambaluslos yan. Totoo po yan. Alam mo yung kayo namang mga tama, huwag kang tumatawa dyan, para ka na, yung portrait ninyo sa tambaluslos, kayo mga Bisaya, ang portrait ninyo, malaking tao, parang kapre, bla bla bla. Ang tambaluslos, simple lang na pagkakaunawa. Isang taong walang silbi sa buhay. Ngayon, alam nyo na. Yan ang ibig sabihin ng tambaluslos. Oo, biro mo, sisirain mo yung tao para lang mailuklok ka sa gobyerno. So, anong purpose mo? Baka magnakaw ka. O baka nga, nagnakaw ka na. Diba, mga kapartner? So, yun po, mga kapartner, marami pa tayong okay, banatan. Banatan ang mga masasamang tao. Okay, tuloy-tuloy tayo, mga kapartner, sa ating mga balitaktakan ngayong umaga. Umiinit na. Para po sa ating mga netizens, pwede po kayong mag-post sa inyong mga komento, sa inyong mga suggestion, sa inyong mga reaction dito po sa ating programang Balita, Serbisyo at Komentaryo. Siguro maganda next time po, mga kapartner, gagawa po tayo ng isang Zoom para pwede silang papasok sa ating programa at makibahagi sila sa kanilang opinion. Pero babala lang po tayo na huwag silang gumawa ng mga opinion na ang tawag ito, yung namalikas, nagmumura. Bawal po yun. Kahit pa yung opinion mo ay hindi ko opinion, pakinggan po natin yan. Maganda po yan na meron tayong disagreement of opinion. Kasi nga, maganda yung may ganon para malawak pa ang ating pagkakaunawa sa isang magandang issue. Hindi lang one side. Hindi lang one side. Baka sabi, bias ako kasi dito ako. O ikaw, bias ka dahil doon ka. So, bias ka, bias ko. O pag pinag-isa, di maganda na yung pag-usapan natin. Ang importante, makakatulong sa ating pamayanan, sa ating bansa. Okay? Okay, happy viewing pala sa ating kaibigan. Ang matalik kong kaibigan na si George Gadot, si Pridi Untulan, nanonood po sa ating programa po, mga kapartner. Puro recycled lang ayon kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque ang mga testigong pinapaharap laban kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito'y kaugnay sa pagdinig ni Senator Risa Hontiveros sa mga akusasyon laban sa buting pastor. Sabi ni Roque, posibleng inggit ang isang dahilan kung bakit pilit na pinupuntirya si Pastor Apollo. Sa tingin niya, may iba pang motibo sa ginagawang investigasyon laban sa buting pastor. Kung talagang in aid of legislation ang investigasyon kay Pastor Apollo, dapat anyang isulat ng Senado ang batas na nais nilang mabuo kaugnay dito. Samantala, una nang sinabi ni Hontiveros na maaaring makulong si Pastor Apollo kung hindi sisiputin ang pagdinig kaugnay sa aligasyon ng umano'y mga pang-aabuso. Iginit naman ni Roque na ang pagdinig ng mga kaso at desisyon ng pagsampa ng kaso ay hindi trabaho ng lehislatura. Binanggit din ni Roque ang kaso ng opisyal ng Pharmaline na si Lincoln Ong
o Lincoln Ong, kung saan sinabi ng korte na hindi maaring basta-basta magpakulong ang Senado dahil kailangang irespeto ang karapatan ng inaakusahan. Nauna ng hinamon ni Pastor Apollo C. Ontiveros na isampa sa korte ang mga paratang laban sa kanya. Yan nga mga kapartner, di ba? Marami ng mga, abogado to, si Harry Roque, di ba? Sinabi niya, dapat, meron ba tayo dyan? Meron tayong playback dyan? Pakinggan natin yun, no? So, dapat ay yung akusasyon laban kay Pastor, dali na nga sa korte. Kasi ano na yan criminal, criminal case po yan, di ba? Di mo basta-basta biro mo na mamamatay tao, rapist, tapos ilalagay mo sa korte, sa Senado. Wala na yun. Hindi na jurisdiction yun. Hindi na hindi na in aid of legislation yun. Kasi na yan akusasyon na yun Hindi na basta-basta akusasyon yan. That is a criminal, criminal allegation na yan, tawag nito, medyo mabigat na yan. Huwag mo nang dalhin sa Senado kasi kung dadalhin mo sa Senado, pag-uusapan, maliban lang siguro kung halimbawa may mga korupsyon o paano maiwasan yung korupsyon, ganyan, ganito, ganyan. Pero kung ganyan naman na may mga tawag nito, mga mabibigat na paratang, dali na lang sa korte, di ba? Yan, nagsalita na si Harry Roque. Alam naman natin, si Harry Roque talagang matatalinong abogado ito, di ba? At saka yung Farmally pala, di ba? Naalala niyo mga kapartner, ikinulong ng Blue Ribbon Committee sino ngayong Blue Ribbon Committee? Chair, si Senator Gordon, yung si Lincoln Ong doon sa Farmally, na dahil nga doon sa hindi niya pagsagot ng maayos o di kaya ito kasi ang nangyayari diyan sa Senado para bang meron na silang judgment, meron na silang judgment. Yung mga ibinulong sa kanila, yung mga intel na nakuha nila, parang yun ang katotohanan. Kaya pag nagsalita ka diyan na hindi naayon sa naririnig nila, ikay isang sinungaling, di ba? Hindi pa nga sino bang kung sa korte, di ba, kung both sides, kung titingnan mo, pag mayroong mga aligasyon, ang both sides puro tama, ang both sides puro mali, di ba? Kaya pakinggan mo yung kanilang explanation, pakinggan mo rin yung explanation ng kabila, at ikaw ay makikinig sa mga explanation sa bawat panig at unawain mo sino ang nagsalita ng totoo. Pero pagdating dyan sa Senado, kagaya ngayon, press con ka pa, Madam Ontiveros, di ba? Pastor Kibuloy, humarap ka na lang, harapin mo. Sa pagsalita mo pa lang, para bang hinahamon mo siya na ikaw ay makasalanan, harapin mo to. Dapat sana, ang una mong ginawa, kumuha ka rin ng testigo doon sa mga side o panig ni Pastor. Kasi in aid of legislation man kaya. 'Di ba? Ano pala ang purpose? Bakit mo pinatawag si Pastor? Para ba i-condemn? Para ba i-contempt mo si Pastor? Gusto mo bang tawag nito? Ipatawag siya para ba malaman talaga kung siya'y mabuting tao o hindi? Hindi ka naman judge, senador ka naman. Tagagawa lang ng batas. So anong purpose? Bakit ipatawag mo pa? Kung gusto mo talaga na fair, dapat kumuha ka rin ng mga testigo na against din doon sa mga witnesses na lumapit sa'yo. O di kaya yung panig ni Pastor, di ba? Oo nga, pareho lang yan yung sa side ni Pastor. Para intindihin mo kung anong magandang batas ang gagawin. Di ba? Kasi sa religious organization, ma'am, hindi lahat po dyan ay tawag niyan, makapaglahutay, makapagpatuloy,
Kaya nga, tinanong ng isang broadcaster si Attorney Topacio, ilan ba ang member dyan? Kasi ang membership ng isang religious group, in and out po yan. Merong minsan lalabas, o merong papasok, o flowing po yan eh. Kasi nga, it's about faith, pananampalataya. Kung halimbawa, sa kalagitnaan ng kanyang pagsasamba, o sa kanyang pananampalataya, meron siyang hindi naunawaan, o kumbaga, natisod siya, o lumabas siya, o di kaya, na-offend siya. Di ba may mga ganon yun eh. Tapos, yung iba dyan, may personal vested interest na pumasok lang dyan para makakuha lang ng mga kung ano-anong pabor sa kanila. Tapos kung hindi mabigyan, sisirain. May mga ganon, di ba? May mga ilang mga religious sector na ganon ang nangyayari, sinisiraan para lang pabagsakin yung isang relihiyon. Para bang ang isang relihiyon ay masama na. Sasabihin mo pa, cult, yung pagsabi mo sa isang religious organization na kulto, malaking ano po yan, malaking usapin po yan. Kasi hindi yan nagtayo yung isang organisasyon na yan, ng isang relihiyon, hindi yan nagtayo para sila'y tatawaging kulto. Kasi pag sinabi mo kasing kulto, meaning you worship the devil. Kung titingnan mo, hindi naman devil yung in-worship nila, si Jesus Christ. Paano mo masasabi na sila'y kulto? Di ba? Paano mo sila masasabi na sila'y kulto? Iba-iba lang ang ating paniniwala. Di ba, mga kapartner? Kaya, yung mga lumabas dyan, nasabi nila, kingdom full-time worker daw sila, kingdom member, marami silang akusasyon lang yan. Di ba? Testimonial evidence lang yan. Hindi mo alam, baka naninira. Ngayon, yung Edward Masayon, di ba? Nagsalita yung nanay. Anong sabi ng nanay? Bakit yan si Edward? Nagtestigo yan. Kasi, ano na yan? Tawag nito, na-depress na yan. Kasi nga, lumabas sa kingdom, walang trabaho, kailangan mong magtrabaho. Kasi dito sa kingdom, pag full-time worker ka, libre lahat. Libre lahat. Mula ulo hanggang paa. Paa hanggang ulo. Libre lahat. Hindi kasama yung kuting, ha? Kasama na daw. Kayo naman, magpapatawa naman kayo. Libre lahat. Ngayon, lumabas itong Edward Masayon. Pag lumabas, na-depress siya kasi kailangan siya magtrabaho doon. Hindi kagaya dito sa kingdom. Kung magtrabaho ka lang dyan, ministry mo, di mabubuhay ka kasi libre man na, pinapakain ni pastor. Ngayon, lumabas. Ngayon, tumayo yung nanay. Saan ka makakita, Senator Risa Hontiveros, na ang isang testigo na mismo ang nanay niya ang sa kanya, nag-dispute na yung lahat ng kanyang mga testimonya ay hindi totoo. Di ba? Kaya yung panawagan mo na si pastor ay pupunta diyan, tingnan mo, maraming nagre-react, no? Kaya nga sabi nga ni Harry Roque, sabi ni Senator Amy Marcos, anong sabi niya? Basahin natin dito. Sabi niya, sa itong ginawa mong investigasyon, tandaan mo, asa na ba? Nawawala na yata. Ito. Okay? Ayan. Okay. Ito. Sabi ni Senator Amy, kinilala daw niya ang kapangyarihan ng Senado na magpasubpina o magpatawag ng resource person. Resource person, Hindi isang akusado, resource person. Magpatawag ng resource person para sa isang investigasyon in aid of legislation. Pero kanya ring pinaalalahanan si Hontiveros o Hontivirus. Hontivirus ba to? Kasi
Hontiveros, hindi Hontivirus. Mali yung ano mo ha. Siguro ikaw galit ka kay Hontiveros. Hontiveros. I-correct mo to. Hindi to Hontivirus. Na dapat isa lang alang ang karapatan ni Pastor Apollo, particular na ang right to self-incrimination. Okay? Madam Committee Chairman. Kaya, ayusin natin. Kaya siguro mga kapartner, no? Tayong mga Pilipino sa susunod, isipin na natin kung sino yung iboboto natin. Kasi tingnan mo ngayon, anong nangyayari sa ating bansa? Ay, nabudol eh. Nabudol. Nabudol po tayo mga kapartner. Yan. Ang dami ng mga dapat nating pag-usapan. Kaya maraming nagsasabi po mga kapartner na bakit si Pastor Apollo C. Quiboloy ang palaging pinag-uusapan. Ang dami pong dapat pag-usapan. People's Initiative, yung mga ayuda scam, yung mga ayuda-ayuda. Yun pala, ilan lang ang nakatanggap. Biro mo nun? At saka yung ayuda ng mga DSWD. Now, hindi pa pala yan nabigyan ng budget, pero may budget na. Saan daw kinukuha? Diyan dapat imbestigahan. Okay mga kapartner, medyo maaga tayo ngayon. At para po sa lahat ng ating mga kapartner sa buong South Luzon, ay antabayanan nyo po. At gagawa po tayo dyan ng programa. Dyan sa Southern Luzon. At ma-interview man lang natin si JJ. Kilala mo si JJ? Yung taga Quezon Province, si Ma'am JJ ba yan? Si Ma'am JJ, Ma'am JJS. Talaga naman, Ma'am JJ, yung may paganon-ganon pa. Meron akong biro mo, meron kang akusasyon. Sabi pa niya, nakita ko sa isang programa niya ginawa noong 10 o'clock ng gabi. Hoy, hindi 10 o'clock yan ng gabi, 10 o'clock ng umaga. Scratch pa ang binasa. Ay, nako talaga. Pera talaga. Kung basta pera, maraming magagawa. Kabutihan at kasamaan. Buti na lang, tayo'y nasa kabutihan. Okay mga kapartner, magpaalam muna tayo, no? At medyo maaga po tayo ngayon. Dahil nga sa mga, siyempre, alam mo naman, talagang, ganyan ang buhay. Marami tayong dapat pag-usapan dito sa labas ng ating studio. Okay, tuloy-tuloy po ang ating programa mula Lunes hanggang Biyernes. At baka magkaroon na tayo ng special episode every Saturday po mga kapartner. At ngayong Monday po mga kapartner, antabayanan nyo po dito lamang sa Balita, Serbisyo at Komentaryo mula 10 hanggang alas 11 ng umaga, mula Lunes hanggang Biyernes. At ngayong Monday, talagang antabayanan nyo po ang napakagandang programa. Meron po tayong programa, di ba? Di ba, Diana? Okay, wala na tayong oras. Nasanay talaga tayo sa mga extra na walang oras ba. Meron pa tayong oras, pero magpaalam tayo ng maaga mga kapartner. Kasi marami tayong mga investigasyon in aid of collection. Investigation in aid of demolition. Ay, nako talaga. Kaya kayo, itong mga buzzer bago ako magtapos, total, malayo pa mga oras natin. Sa oras lang tayo dito, bago magtapos. Yung mga buzzer, dahan-dahan kayo Hindi nyo alam, hindi nyo kilala si Pastor Apollo C. Quiboloy, no? So, dahan-dahan po kayo. Kasi nga, hindi nyo kilala ang ating buting pastor. Una sa lahat. Kaya, bago kayo mag-bus, mag-research muna kayo kung ano po ang kanyang mga humanitarian tawag nito,
events. Marami po. Tumutulong po ang ating buting pastor. Kaya mag-research kayo. At saka ikaw din, Ma'am Risa Ontiveros, huwag ka magpadalos-dalos sa mga plano mo sa buhay. Baka mamaya magsisi ka lang. Kasi yung ginawa mo kay pastor ay talaga namang hindi maganda. Kasi lahat ng nagtestimony mo dyan, puro mga walang walang bayag, walang kwenta, mga basura yan. Basura po yan, Senator Risa Ontiveros. Okay, wala na po tayong, yan talagang palagi kong wala na po tayo. Okay. Maaga tayong magpaalam ngayon mga kapartner. Okay, maraming salamat sa lahat ng ating tagapagsubaybay ng ating programang Balita, Serbisyo at Komentaryo. Okay? So, atin ding batiin ang ating kapartner na si kapartner Alan Rosales. At bago po yan, atin mo nang batiin si Ace Spade. Good morning, Sir Bobby. Good morning din. Likewise, si Judith Casaol Caparida. She's watching from Cavite. Uy, malakas pala tayo sa Cavite. Huwag kang mag-alala, ma'am. Malapit na tayo. Diyan tayo sa Laguna. Robin Pitogo, bakit naman ang mahal ng bigas? Aluha ninyo. Ano yon? Pagdala, ayuha. Ayuha ninyo pagdala ang taong bayan. Okay? Totoo naman talaga. Ayon pa naman kay Cristina Matriano, kaya nga ginawang national issue si Pastor ECQ, wala namang ginawang masama sa Pilipinas si Pastor. Daming national issues na dapat pagtuunan ng pansin, di ba naman yun ang gawin nila? Tama po kayo, madam. Pero ang masama lang, madam, maaga tayong alis ngayon. Maganda itong talakayan na to. Okay? Siguro sa Monday, pag-usapan natin yan. Okay, maraming salamat sa lahat ng tagapagsubaybay ng ating programang Balita, Serbisyo at Komentaryo. Maraming salamat din sa ating mga kababayan mula Hilaga, Gitnang Luzon, buong Pilipinas, buong Southern Luzon at buong mundo sa pamamagitan ng ating Facebook page live, North and Central Luzon News Media. At abangan ninyo ang napakagandang programa natin dyan sa Southern Luzon dahil aabot tayo dyan mga kapartner. Okay, maraming salamat din sa ating presidente ng SMNI na si Sir Marlon Rosete. At siyempre, ang ating buting pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po sa inyo, Pastor. Muli, ito po inyong kapartner sa Empapawid, kapartner Bobby Tormis, mag-iiwan sa inyo ng para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal na imbag na aldaw kada kayo amin. Magandang umaga, magandang umaga. Gitna at Hilagang Luzon. Inyong natunghayan ang balita, serbisyo at komentaryo. Muli kaming samahan sa susunod na edisyon ng balita, serbisyo at komentaryo. Dito lang sa inyong himpilan. Pwede pang pamilya, pwede rin pang negosyo. Paborita, bro, asgali, pwede bizcocho. Tunay na masarap at tsakanap. Hanapin mo, halina, tikman ang sarap nito. Deliver door to door, via sunshine to your door. Sa buong araw, swak na swak sa paglalas. Sarap ng sunshine spread at sunshine to your door. Yeah, sa Pinoy. Tikman ang sarap ng Philippine pride. Sunshine spread more at sunshine to your door. Did you know that water is the only drink that can quench your thirst? Drink Galilee Purified Drinking Water. Every bottle undergoes advanced scientific process to ensure safe, clean, and pure water. So what are you waiting for? Drink Galilee Purified Drinking Water. Every bottle is a labor of love. For inquiries, you may contact 0956-658-4195, 0961-751-6515,
02-8253-1594 and 02-8453-2902.